Mga master, marami po sa ating mga natatanggap na mga tanong ay hindi related sa mga loans and benefits na yung area po na alam ko na mas marami po yung kaya ko maibigay na impormasyon. Pero pagdating po sa ibang mga concerns ay talagang hindi ko po sapat o wala po akong sapat na ideya. So, ang binabala ko po ay i-present sa inyo para if ever meron po kayong magandang ideya na pwede po natin maging sagot doon sa problema ng ating senders ay pwede po nyo maipaabot through the comment section. And sa episode na ito ay pag-usapan natin o ipipresent ko po sa inyo ito pong isang mensahe na ating po natanggap. Mula po ito sa isang guro. Isang guro ng DepEd, isang public school teacher na ayon sa kanya ay medyo nagkaroon sila ng problema sa kanila pong school head nila. Hindi naman po nabanggit kung elementary or secondary teacher itong ating sender at hindi ko na rin po tiningnan kung saan siya galing na paaralan o kaya ay probinsya. Pero siya po ay guro ng DepEd. Ngayon, nagkaroon sila ng problema sa kanya pong school head. Ito ay dahil sa issue ng membership sa tinatawag na mortuary o kaya ay yung dayong na siya pong kapag miyembro ka doon ay nagko-contribute if ever na mayroon pong miyembro din na mamatay. Kung may kasama kayo sa grupo na mamatay, mayroong contribution yung mga members para parang nagiging assistance siya doon sa part ng mga bereaved family ng namatay na miyembro. So, alam ko naman po na familiar kayo pagdating po sa grupo na yan, yung mga dayong or mortuary na nag-i-exist sa iba't iba pong panig. Common po ito, hindi lamang po sa mga DepEd personnel, kundi yung iba po ay maging sa community. Ngayon, ito po kasi ay nire-require sila ng school head na maging bahagi o maging miyembro ng kanila pong mortuary. Miyembro ng dayong po nila. I'm not sure kung sila lang ba ng mga teachers, yung members, or baka within the district, or I'm not sure kung saan, anong level siya. Pero, talagang nire-require sila na magpapamiyembro. Of course, kapag nagpamiyembro ka, ay hindi mo naman talaga gugustuhin na tatanggap ka. So, yung magiging kaakibat niyan ay willing ka na mag-share kapag may mamatay na miyembro. So, ang naging diferensya nila because they are required. Sinasabi ni school head na ito ay mandatory at ito ay kaakibat ng kanilang paglagda ng appointment nila bilang guro ng DepEd. And ayon naman sa ating sender ay naniniwala sila doon sa sinasaad ng Magna Carta for Teachers na mayroon pong free will itong mga guro na maging miyembro ng anong organisasyon o kaya ay hindi maging miyembro. So mayroong provision sa Magna Carta for Teachers na kung saan ay pwede na hindi maging miyembro, hindi maging bahagi ng isang grupo ang isang guro, at hindi siya i-require nito o hindi siya pipilitin. Pero ang nangyayari sa actual doon sa paaralan ay tila nagiging mandatory kasi yun ang nire-require sa kanila ni school head. So ako po ay hindi masyadong familiar doon sa mga guidelines na umiikot sa ganito pong sitwasyon. Kaya alam ko naman po na nag-i-exist din ito sa marami pong mga grupo ng mga guro sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kaya alam ko mayroon kayong sapat na impormasyon, kaalaman tungkol sa anuman po yung mga legal o kaya ay moral or whatever na pwede natin magiging basis ng ating judgment kung tayo ba ay dapat na maging miyembro o tayo ba ay nire-require na maging miyembro. So
ipaabot ko po sa inyo, no, itong mensaheng ito, sitwasyon na ito, at pwede po ninyong ipaabot sa comment section kung ano man po ang nakikita ninyo na pwedeng maging solusyon, no, dito po sa nangyayaring ito. No, dapat ba napilitin ng isang school head si teacher na maging bahagi ng isa pong mortuary na group or isa pong dayong, or dapat lang na bigyan si teacher ng karapatan na hindi maging bahagi ng nasabi pong grupo? Hihintayin ko po sa comment section ang inyo pong mga magandang ideya tungkol po dito, and hopefully we will learn together and somehow share our thoughts kung ano ba yung pros and cons, and maybe ano yung magandang mga considerations na dapat po nating isipin bago tayo mag-decide to become a member o kaya ay hindi maging member ng ganito pong uri ng asosasyon. O kaya ay kung ikaw ay school head, ikaw ba ay nagre-require din sa inyong mga teachers na maging mandatory ang membership dito o hindi? So ang inyo pong komento, reaction, opinion ay atin pong rerespetuhin, at sana bawat isa po sa atin ay rerespetuhin po natin yung magiging opinion ng atin pong mga kasamahan.